Good morning again mga kamama. Today's video, mag-i-scrub tayo ng floor. So yan, hindi natin nabuhat yan. Aalisin natin yung tape. Meron tayong, ito yung gagamitin natin. Meron tong chemical na panglinis. Ito naman yung ating swing. Ito yung pads natin. At ito naman yung ating pang-scrub din po ito, pero pwede rin siyang panghigop ng tubig. Kasi, ayan, pwedeng humigop ng tubig, pwede rin naman panglinis. Ginagamit ko to pang araw-araw. Pero pwede rin siyang panghigop ng tubig. So, mag-i-scrub lang naman tayo, maglilinis ng floor. Hindi tayo magbabakbak ng wax, kaya ang gagamitin natin ay yan, hindi yung vacuum. Bale, itong floor na to i-scrub lang natin, lilinisin natin kasi may mga itim-itim yan, kailangan maalis kasi kung map lang yan, yung iba dyan hindi maaalis, mga lalo na yung ano na mga lapis yan, yung mga itim-itim aalisin natin, kaya gagamit tayo ng panglinis na chemical at saka yung pads na yun at swing. Ipakita ko sa inyo yung yung vacuum kong bago na panghigop yun. Ginagamit ko yung pang nag-i-stripping kasi hihigupin talaga nun yung ano, na bakbak na mga wax. Yan yung ating panghigop. Ginagamitan natin ng yan, ito. Yan. Pero hindi muna natin gagamitin yan. At ang gagamitin natin ay yung aking maalwan, isusulong lang yun. Mas maalwan yung humigop. Pero hindi yun pwede kapag wax ang higupin mo, masisira yun. Pag parang tubig lang na medyo madumi, pwede yun. So yun, mag-i-start na tayo mga kamama. Siyempre, kukuha tayo ng pangbanlaw na tubig. So, yan. Kompleto na yung ating gamit. May malinis na tubig, may tubig na may panglinis, may tayong pads, meron tayong swing at yung panghigop ng ating tubig. Mga kamama, magsimula na tayo. Ito po yung squeegee na kukuha ng water para isasak niya. Dito papasok. Dito siya papasok. Habang kinukuha niya dito, papasok siya dito. Ilagay natin. Yun. Tapos papasok siya dito at itatapon natin. Yan po yun. Wala tayong isang nakalimutan. Pwede rin tayong gumamit ng squeegee. Dahil yung mga kanto-kanto, kakalihin na natin sa gitna para pag dinaan nitong scrubbing na machine ko na yan, ay madadala na lahat yung tubig. Kunin muna natin yung squeegee. Meron pa rin nga pala tayong isa pang gamit na hindi ko napakita. Bali yan mga kamama, ginagamit yan pag nag-i-stripping. Yan. I-scotch brite na yan. Pero itong green na to, ito yung gagamitin natin kasi hindi tayo mag-i-stripping. Magkakaskas lang tayo ng floor, lilinisin lang natin. So, bali ito, gagamitin natin mamaya pag nag-stripping tayo dahil may stripping tayong 3 kwarto. So, ito lang muna yung gagamitin natin. Ayan. Ito scotch brite na to. At ito rin yung ating squeegee. Kompleto na tayo mga kamama. Dito yung ating squeegee. Yung tubig na malinis. Ito,
Ito yung mga kamama, ginagamit yan sa mga side. Kinakaskas sa mga side na ganyan. Yan. Kasi hindi naman siya naaabot ng swing. Yung mga gilid, hindi naaabot nun. Yun, yung ating panghigop. At yun naman yung tubig nating may panglinis. May kasama na tong chemical na panglinis. Yan. Magsimula na tayo. Mga kamama, hindi po natin na i-video yung binabaran ko po yung floor ng tubig na may panglinis. Bali, ang proseso po nito, ang una natin gagawin, ibababad ng tubig na may panglinis. Pagkatapos noon, yan, isuswing natin. And then pagkatapos ng swing, hihigupin natin yung tubig na madumi. And then the last, i-mamap natin ng malinis na tubig. Mga kamama, ako lang mag-isa kaya hindi ko binabasa lahat. Parang part, kumbaga itong part lang muna na ito. Ayan. Bago ulit dito. Wala tayong kasama. Si Kapapa may pasok. Pero mamayang hapon tutulungan niya tayo. Kasi magi-stripping kami, magbabakbak kami ng wax. Mahirap 'yun, madulas. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan talaga dalawang tao. Pero ito kahit papaano nauunti-unti ko. Na-scrub na natin yan. Pwede rin namang lahata na. Kasi hindi naman masyadong matapang yung chemical na to. Panglinis lang. Kaya lang, syempre, gusto ko unti-unti lang. Basta makausad. Mga gilid na hindi naaabot, kukuskusin natin ito. Kasi may mga itim-itim din eh. Yung itim na yun, hindi yun. Kasi butas na yun. Ay, ano yung nahulog? So, yan. Yung mga itim-itim sa sulok na hindi nakakasama. Kukuskusin natin ito. Kasi hindi yan aabot ng ng swing. Kaya, kaskasin din natin ito. Para pantay. 'Di ba? Yung mga hindi naaalis papaahin minsan. Yun hindi masyadong maalis. So yan. Itabi muna natin tong cord. Yan. Basain natin tong isang side na to. Dapat pala itong one side na lang yung binasa ko lahat. Hap-hap lang nga. Mali ako. Dapat pala minsan na nakamama yung kabilang side. Lalagyan ulit natin ng pangbabad. Mag-swing na ulit tayo mga kamama.
Iulit-ulit natin doon pabalik-balik para siguradong tanggal yung mga yung mga itim-itim. So itong kalahating side na to mga kamama, palibasa ako nga lang mag-isa. Ito muna yung tatapos natin, tapos lilipat tayo sa kabila. Si squid, yun naman ang pakinabangan natin ngayon sa mga sulok-sulok. Ilagay natin sa bukana yung tubig para pag dinaanan yung scrubbing machine natin, madadala. Yung mga sulok-sulok lang or di kaya gilid. Pupush natin ng kaunti sa bungad. Ito. Mahirap makakamama pag mag-isa ka lang. Yeah. So yun. Gamitin na natin si car chair natin na professional. Gamitin na natin siya. Dito tayo kasi magsasak lang tayo ng tubig. Pag dito, maglalagay ka lang ng tubig. Pero pag ito, bot, nagbabrush, naghihigop. Ito double siya. Magbibigay ng tubig, maghihigop ng tubig. While nagbabrush yung ating pads doon sa ilalim. Ito naman, kung gusto mong magtutubig lang, ito naman, yung hihigupin naman yung tubig. So, dito tayo sa hihigop ng tubig. So yun, nakababa na yung ano natin. Kailangan natin higop yan. Okay. Okay. Ay, natira sa sulok. Tumulo. Mga kamama, imamap na natin ng malinis na tubig. Ang uunahin natin ay yung mga baseboard na mga natalsikan. Yung mga gilid. Yan. Ganyan po ang naglilinis. Dati-dati, pag nag-i-stripping kami, may ginagamit ako ditong plywood na mahaba, plywood. Inisasandal ko dito para hindi nadudumihan yung wall. Kasi yung stripping masyado siyang madumi. Kasi yung wax na tinanggal namin, pag yun ay tumalsik kasi ginagamit nga natin yung swing. Siyempre, habang nagsuswing, may tumatalsik. Pag yung mga wax ay dumikit dyan sa mga wall at hindi mo napansin at dumikit na yun, hindi na yun maaalis. Titigas na yun doon at papangit na yan. Kaya nilalagyan namin ng plywood sa gilid pag kami nag-i-stripping, yung nagbabakbak ng wax. Pero ito naman tubig lang, hindi masyadong madumi yan, kaya hindi na natin nilagyan.
Kung mag-stripping ka man, magbabakbak ka ng wax. Halimbawa, nag-stripping ka. Tapos ay, di ba, nagbakbak ka ng wax, nag-strip ka. Kung hindi ka naglagay ng plywood sa gilid ng sangga, unahin mo talaga yung mga gilid. Panay-panayin mo. Kasi pag may na-miss ka, yun ay didikit na doon, titigas na, hindi na yun maalis. Maliban na lang, kot-kotin mo, mano-mano. Ang hirap. So yun, mag-map na tayo. Ito naman yung pangatlong proseso natin, imamap natin. Bali, nag-ano pala pang 4 to. Naglagay ng panglinis. Tapos, nag-swing. Yan, nilinis natin. Then, hinigop ang tubig. Then, aalawan natin 2 times. Bali, binababada na uli natin. Nakita nyo yung mahabang yan? Yan ang aalisin natin yung mga yan, oh. Kita nyo ang haba. Diba? Maaalis yan dahil doon sa swing natin. Yan, nababad na natin. Yan, inusod natin. Ito, hinila natin to, oh. Hirap na hirap ako. Pero nausod natin. Yun, mamaya usod-usod na lang natin ng konti. Ang bigat kasi may mat. Alam ko mga kamama, hinila ko yung yung lamesa. Again mga kamama. Diyan. Tapos na uli nating swing. Minub natin yung lamesa para maano niya. Kunin natin yung mga dito kasi hindi mapapasok ito ng aking scrubbing machine. Kasi malaki yun. So ipopos lang. Kukuhanin lang natin, squeegee yung dito, tubig na madumi. Tingnan nyo, iba yung inupuan ng guro. Palibasa, nandito yung upuan, lagi silang gumagalaw. Kaya parang iba siya, oh. Maaalis lang yan, magpapantay lang lahat yan. Kapag yan, in-stripping namin na nagtanggal kami ng wax, mawawala yan. Magpapantay sila. Pero sa ngayon, hindi siya pantay. Pero pag nilagyan ng wax yan, okay na rin naman. Ang stripping namin, sa baka next year, stripping na kami. Doon ang mahirap. Doon ka madudulas. Grabing hirap noon. Ito, linis lang eh. Scrub lang to eh. Scrub, linis, kaskas. Yun. Pero pag stripping po, mahirap. Masyadong madulas. Pero parehas lang din ang proseso. Parehong pareho. Iba lang yung gagamitin naming chemical kasi itong ginamit namin dito ay panglinis lang. Pero pag sa stripping, pang bakbak yun. Mababakbak talaga. Ang dapat mabakbak. So yan, madumi po, oh. Nakita nyo. May kaunting halong wax yan kasi kinaskas natin eh. Kaya ganyan ang kulay. Yan. Ganyan po ang naglilinis sa school pag general cleaning, pag walang pasok ang mga bata. Ito yung isa nating kwarto. So yan. Wow. Ito yung susunod nating i-scrub. Yan, oh. Yan yung susunod nating i-scrub. Mamapin lang natin yung kabilang room para malinis na, pero ipapainal ko pa yon. At i-checkin ko kung may mga natira-tirang mga itim-itim at mamanumanuhin ko. If ever na may natira. So ayan, oh, nakita nyo marami pang puti. Kailangan nating i-map na yan para hindi dumikit. Tsaka yung mga siding, oh, nakita nyo.
Yung mga baseboard may puti. Kailangan na natin i-map. Uunahin natin to bago tayo mag-proceed sa kabila. Ito lang muna yan. Ayan. Inom muna tayo ng kape. At lilinisin ko muna to, mama. Pina natin to. Pero mamaya ipapainal ko pa rin yan. Pero alam nyo ba mga kamama, pwede rin tong gamitan ng scrubbing machine ko para mas lalong malinis na malinis. Kasi yon mag-aalawan niya yan, tapos isasak na rin. Dapat ganunin ko nga siya eh. So, map na lang muna. Pero pwede rin yun, the best yun. Ginagawa ko din yun. For now lang muna, ito na lang munang map. Pero baka i-final ko yan bago ko ito i-wax, sigurado gagamitan ko siya noon para malinis na malinis. Para matanggal lahat kung anumang mga natitirang mga dikit-dikit. Kasi yon ikakaskasin din, aalawan niya, automatic hihigupin na rin. Kaya lang, hindi yun pwedeng gamitin sa paglilinis ng ganitong mga kwarto dahil tubal. Ginagamit ko lang yun pang daily cleaning ng hallway ko. Yung mga hallways natin. Kaya ang hallways natin laging makintab yan. Parang bagong wax lagi. Pagka may pasok. Kaya lalong-lalo na pag Lunes. Kasi pag Friday talagang todo-todo linis ko. Kaya pagpasok ng mga guro, mapapawaw sila. Lalo na pagkada Lunes mga kamama. Mga kamama, natutuyo na. Pangit pag natuyo. Dumidikit na yung puti. Pero mawawala din yan. Tapos nito, higop, map. And then, tapos na. Ready to wax na. Aalawan natin to ng 2 beses para lahat ng dumi ay naalis natin. Para at least sigurado natin na malinis bago natin pahida ng wax. Okay. Tabi na muna natin diyan yung ating swing. At linisin natin yung tubig. Higupin na natin. 'Di ba? Malinis na. Higupin na natin 'to. Para so ayan, natapon na natin yung maduming tubig. Ayaw, masyadong malayo. Ayaw ma-reach ng aking machine. Ayaw ah. Ayaw pag malayo. So yun oh, yung maduming tubig. Lagi nating lilinisin tong machine para hindi na iimbakan ng dumi at hindi agad na masisira. Kasi pag pinabayaan mo yung machine na laging madumi, naiimbak yung mga natutuyo-tuyo, bumabara, yan yung dahilan kung bakit mabilis masira yung machine.
kailangan marunong kang mag-alaga. Pero ito naman gagamitin ko uli mamaya. Kaya lang, kaunting punas-punas lang. Hihintayin natin si Kapapa kasi mag-stripping ako, hindi ko kayang mag-isa. Masyadong madulas yun. Lalagayan pala natin to ng panglinis kasi mamaya gagamitin natin. Bali maglalagay tayo ng tubig dito. Kasi mamaya gagamitin natin to sa stripping. Mga kamama, hindi natin to ipanghihigop ng wax. Bali, gagamitin lang natin to pang final cleaning para malinis na malinis. I-scrub niya din, lalagyan ng tubig at hihigupin din yung tubig. Mas lalong malinis yun. Nakaparking na uli yung ating mga gamit. Itutuloy ko yung pagmamap dito sa aking nilinis. Baka natuyo na. So yan. Mamapin na lang natin yan ng 2 beses at ready to wax na yan mga kamama. Final unlaw na mga kamama. Bale, nilalagyan ko ng ruler yung isang paa para iuusod ko na lang ng konti para hindi ako mahirapang magsulong. Para dito lang tayo mag-aangat. Tapos tutulungan tayo ng gulong. Roll lang ba? Kasi pag hindi ka gagawa ng paraan, matatagalan tayo. Siyempre, kailangan diskarte rin sa trabaho para mapabilis at hindi masyadong mahirapan sa pagbubuhat. So yan, almost done na tayo mga kamama. Ang mga kamama ang ingay sa bubong dahil nga may nagro-roping tayo. So, bago tayo mag-wax, sisiguraduhin ko muna na yung floor natin walang nahulog na dumi. Galing dito sa ceiling kasi pukpukan sila ng pukpukan. Bago ko i-wax, i-check ko muna uli yung ating floor kung walang mga nalaglag na kaliparo mula sa ceiling. So kapag meron, wawalisan ko yan at mamapin ko uli at sigurado iwawax ko ito pag wala sila. Kasi mga hapon or gabi ko ito iwawax pag wala na yung nagtatrabaho para matutuyo na ang ano niya, ang wax. Kasi once na may mahulog na dumi, tapos sariwa pa yung ating wax, didikit sa wax, hindi na maaalis. So kung walang gumagawa sa bubong at tayo magwa-wax o di bukas ng umaga, tuyo na yon. Malaglag man yung mga kaliparo dito sa lapag natin, hindi nasasama sa wax. Bale, ano na siya, kayang-kaya ng walisin. Pero kapag basa pa ang wax at nahulog yung dumi, maimbak na yun doon, hindi na maalis. Ganun ang diskarte. Sige, ipagpatuloy na natin yung ating pag-aanlaw. Wow, tapos na. Malinis na, napakakintab. Tubig pa lang yan. Pero para siyang wax, oh. Yan, oh. Ayan. Patay na natin ang ilaw. Yan, malinis na. Yan. Malinis na. Ready to wax na yan pag tuyo. Patay natin ang ilaw. Uy! So yun, uwi na tayo, kakain na tayo ng tanghalian. Nakatapos tayo ng 2 kwarto. Lahat ako. Babad, swing, scrub, mop. Kaya nakadalawa lang tayo today. Pero half day pa lang naman to. Uwi na tayo mga kamama. Yeah.
So mga kamama, uwi na po tayo. Yun lang po yung ginawa natin ngayon. Nag-scrub tayo, naglinis ng sahig. Sana nagustuhan nyo ang vlog natin for today. Thank you for watching kay kamama. Don't forget to like and subscribe. God bless us all mga kamama. Bye-bye.